Mabigat ang hakbang ni Mika pababa ng hagdan mula sa kwarto niya. Kabado pa rin siya dahil hindi sila ayos mag-asawa. Matagal nang kasal si Mika sa asawa niyang si Harold. Halos 1 taon na silang kasal, ngunit ganito talaga ang buhay nilang mag-asawa. Magkahiwalay ng kwarto, parang hindi kilala ang isa't isa. Ngunit kahit na ganoon, natutunang mahalin ni Mika ang asawa, kahit daman niya ang pagkadisgusto nito sa kanya. Ang mahalaga kay Mika ay hindi siya nagkukulang bilang asawa para kay Harold. Assistant lamang siya ni Harold. Iyon ang alam ng karamihan, lalo na ng mga tao sa kumpanya. Wala namang magawa si Mika sa ganitong sitwasyon niya dahil alam niyang kabayaran lang siya sa malaking utang ng pamilya niya sa magulang ng asawa niya. Para sa kalayaan ng pamilya niya, ay itinali niya ang sarili niya. Mika! Marahang nagising si Mika sa pagkakaidlip nang may gumising sa kanya. Agad siyang tumayo sa pagkakaupo sa may sofa sa lobby, sa top floor, kung saan nakalagay ang opisina ng asawa niya. Kanina ka pa hinahanap ni Sir. Tulog ka lang pala dyan. Saad ni Kyla, ang sekretarya ng asawa niyang si Harold. Hala, sorry. Nasaan si Sir? Nasa office niya. Umayos ka ha. Mainit ulo nun. O siya, una na ako. Tapos na yung trabaho ko. Paalam nito sa kanya. Ngumiti lamang si Mika at tumango. Dali-dali siyang tumakbo patungo sa opisina ng asawa. Wala namang nakakaalam na mag-asawa sila. Ang alam lamang ng lahat sa kumpanya ay assistant lamang si Mika ni Harold. Tanging ang pamilya lamang nila ang may alam na kasal silang dalawa. Ayaw rin ni Harold na kumalat ang bagay na yon. Where have you been? Inis na salubong sa kanya ni Harold. Nang lingunin ni Mika ang labas, ay doon niya napagtanto na gabi na. Masama kasi ang lasa niya dahil inutos-utusan na naman siya ng ibang empleyado sa kumpanya. Ayaw man niyang sundin ang mga ito ay wala siyang nagawa dahil ayaw din niya ng gulo. Tinatanggap na lamang niya ang pagmamaliit at pag-uutos-utos sa kanya ng mga ito. Kaya't dahil pagod siya, ay nagpahinga na lamang siya sa lobby na hindi niya alam na nakatulog na pala siya. Alam mo bang anong oras na? Masungit nitong tanong. Pasensya na, nakatulog ako. Sorry. Mom invite us for a dinner. Imik ni Harold sa kasinuot ang coat. Are you okay? Biglang tanong nito na siyang ikinagulat ng dalaga. Wala naman kasing pakialam ang asawa sa kanya at sanay na siya sa ganoon. Oo, sagot ni Mika sa kangumiti sa asawa. Tumayo siya ng maayos. Sorry talaga. May iuutos ka pa ba na dapat? Ngunit, imbes sagutin ni Harold, ay nilapitan siya nito at pinakatitigan ng maayos sa muka. Kumunot pa ang noo ni Harold kaya bigla siyang kinabahan. Bakit? Are you sure you're okay? Pagagalitan ako ni Mommy kung ganyan na tsura mo. Oo, baka pagod lang. Um, Uuwi pa ba tayo? Umiling si Harold at kinuha ang bag nito. No, they are waiting already. Let's go. Aya ni Harold sa kanya. Tumango naman si Mika at agad nang kinuha ang sariling gamit at agad na sumunod sa asawa paalis. Nang makarating sa mansyon kung saan nakatira ang magulang ni Harold, ay agad na umupo si Mika sa may sofa. Ayaw niyang ipahalata na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit talagang nahihilo siya. Ilang araw kasi siyang walang maayos na tulog dahil sa tambak na trabaho. Iniisip pa niya ang pamilya niya dahil panay ang hingi ng mga ito sa kanya ng pera. Siya na nga ang sumalo sa kasalanan ng mga ito, obligasyon pa rin niyang magpadala sa mga ito. Wala naman siyang magagawa doon dahil mahal ni Mika ang magulang at mga kapatid niya.
Iha, anak! Mabilis nagmulat ng mata si Mika nang marinig ang boses ng biyanan. Are you okay? Opo, pagod lang po. Bumuntong hininga ang ina ni Harold at hinaplos ang mukha niya. Nag-away ba kayo mag-asawa? Sabihin mo lang sa akin kung inaway o pinapahirapan ka niya. Hindi po. Pagod lang po talaga ako. Mom, she is just tired. Singit ni Harold na hindi alam ni Mika kung saan nanggaling. We need to go home para makapagpahinga siya. Pero anak, hindi pa kayo nakakapag-dinner. Baka naman ginugutom mo ang asawa. Hindi po. Sadyang pagod lang po talaga ako. Kitang-kita ni Mika ang pag-aalala sa mukha ng ina ni Harold. Hindi maitatanggi ni Mika na masaya siyang ikinasal siya kay Harold. Kahit alam niyang hindi siya gusto nito at napilitan lang talaga silang pareho, lalo na ang asawa niya. Ngunit iba ang turing sa kanya ng pamilya nito. Mas nadama pa ni Mika ang pamilya sa pamilya ng asawa kesa sa kanyang tunay na pamilya na naaalala lamang siya kapag may kailangan. Ayos lang po talaga ako. Ngumiti si Mika at kinuha na ang bag niya. Uuwi na po kami ni Harold. Magluluto na lang po kami ng hapunan namin. Paalam niya. Alam niyang si Harold na naman ang pagagalitan ng mga ito at sa kanya naman magagalit ang asawa. O sige, mag-ingat kayo. Bilin ng ina ni Harold at masamang tiningnan ang sariling anak. Ang asawa mo! Yes, Mom. Nang makasakay na sa kotse, ay muling pumikit ang dalaga at inihilig ang katawan sa upuan ng sasakyan. Mika, Tawag sa kanya ni Harold. Tanging ungot lang naman ang naisagot niya sa asawa. you should take a day off. Ha? Hindi na. Kailangan mo ng assistant. Baka mahirapan ng iba kung sa kanila mo. Kailangan ko ng assistant o kailangan mo ng pera. Harold, hindi naman sa ganun. Ayoko lang sadya mag-day off. Paano kung... Hindi natapos ni Mika ang sasabihin nang muli siyang putulin ng asawa. Fine. We're going to take a vacation. Now, you don't have any reason. Magbabakasyon tayo sa ayaw o sa gusto mo. Sabi nito, saka pinaharurot paalis ang sasakyan. Wala namang nagawa si Mika kundi ang mapapuntong hininga na lamang. Isang linggo ang lumipas at gumaan ang pakiramdam ni Mika. Wala siyang nagawa nang ayaw talaga siyang papasukin ng asawa. Ang bakasyon namang sinasabi nito ay hindi natuloy dahil maraming naging bigla ang meeting. Ang bait din ni Sir sa'yo, no? Sabi ni Kayla sa kanya sa katumawa. Nasa cafeteria sila ng kumpanya at sabay nagla-lunch. Isang linggo kanyang pinagbakasyon tapos with pay pa. Mabait naman talaga si Sir. Sabi ni Mika at ngumiti ng malaki. Sabay silang natigilan ni Kayla nang halos lahat ng kumakain sa cafeteria ay napalingon nang pumasok si Harold kasama si Cassandra, ang business partner nito. Alam mo ba, siniship sila ng lahat. Bagay na bagay sila, no? Maganda si Ma'am Cassandra at mayaman, habang gwapo at mayaman din naman si Sir. Power couple nga ang tawag sa kanila eh. Kinikilig na kwento pa sa kanya ni Kayla. Gustong mainis at mapikon ni Mika dahil sa narinig. Tuloy ay bumagal siya sa pagmuya, lalo na nang makita ang asawa na makipagtawanan kay Cassandra. Kitang-kita pa niya ang pagsabit ni Cassandra sa braso ni Harold na parabang ang saya-saya ng mga ito. Mariing napahawak si Mika sa kutsara at lihim na napairap. Tapos girl, may chismis pa na kasal silang... Girl, ano ka ba? Malakas na sigaw ni Kayla at hindi na ituloy ang sasabihin nang maulugan bigla si Mika. Oh, tubig! Agad na tinanggap ni Mika iyon at ininom. Salamat.
Ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya nang muli siyang lumingon kay Harold ay nakatingin na ito sa kanya at masungit siyang tinititigan. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Sorry, ano nga ulit sinasabi mo? Ang sabi ko, may tsismis na kasal na raw si Sir Harold at si Ma'am Cassandra daw yung asawa nito. Sa totoo lang, hindi na ako magtataka kung totoo yun. Bagay na bagay sila, no? Madalas din magkasama. Paano mo naman nasabing kasal na si Sir? Tanong ni Mika at palihim na nilingon ang asawa na nakatingin pa rin sa gawin niya. Muli siyang nag-iwas ng tingin. Naiilang siya. Ngayon lamang siya tinititigan ng ganito ni Harold. Sanay na sanay kasi si Mika sa malamig na trato ng asawa sa kanya. Well, may singsing kasing suot si Sir. Lihim namang napalingon ang dalaga sa singsing na nakasabit sa kwintas niya. Kaya noon pa man, may chismis ng kasal na si Sir at si Ma'am Cassandra yung hula ng iba. Baka naman magkaibigan lang sila. Naiinis siya. Sa totoo lang ay nagsiselos. Kung sila, bakit hindi niya sabihin? Malay mo naman kasi girl, gusto nila ng low-key and private relationship. Tapos alam mo ba, teka lang. Putol ni Mika sa kaibigan. Sa unang pagkakataon, nabibingi siya sa kasama. Ayaw niya nang makinig sa ano pang chika nito sa kanya. Bibili lang ako ng soft drinks. Dahilan niya at mabilis na umalis sa pagkakatayo. Akmang lalagpasan na sana niya ang lamesa kung saan nakaupo si Harold kasama ang ibang mga investor ng kumpanya ay tinawag naman siya nito. Mariin siyang napapikit at walang nagawa na lumapit sa mga ito. Isa pa talaga sa pinagtataka ni Mika kung bakit sa cafeteria lamang kumakain ang mga ito. Ganoong may reserved na fine dining restaurant ang mga ito sa kanyang pagkakaalam. Yes, sir. Pilit ang ngiting tanong niya. Naiinis siya sa asawa lalo na sa babae na nasa gilid nito. Ngunit ayaw niya iyong ipahalata. Have you eaten? Nanlaki ang mga mata ni Mika at hindi inaasahan ang tanong na yon. Why not join us? Ha? Tila nabingi yata siya. Nako sir, hindi na po. Harold, who is she? Tanong ng isang lalaki na kasama nito. She is pretty. Good afternoon po sir. I am Mika, his personal assistant. Pakilala niya. Kahit wala siya sa mood, ay gumalang pa rin siya. Are you single, miss? Tanong ng isa pang lalaki. Nasa 50s na ito. I have a son. Kakauwi lang niya galing England. Not interested po. Sagot na lamang niya. Iyon lamang lagi ang sagot niya. Oh, are you taken? Gulat namang tanong ni Cassandra sa kanya. No po. Ayaw niyang mag-isip ang mga ito. Ganoon na lang naman ang pagtataka niya nang inis na ngumisi si Harold. Do you need anything, sir? Nothing. Just finish your lunch and go to my office later. Malamig at masungit nitong utos. Tumango na lamang si Mika at saka umalis at bumili ng inumin. At nang makabalik sila sa lamesa nilang magkaibigan, ay pikon niyang inubos ang pagkain niya. Lalo na nang makita niya kung paanong makipagtawanan ang asawa niya sa iba. Alam niya naman na walang nararamdaman sa kanya si Harold at siya lang ang nagmamahal sa kanilang dalawa. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na hindi mainis o mairita. Lalo na at pakiramdam niya ay wala siyang karapatan kahit asawa na siya. Abala sa pag-aasikaso si Mika sa mga schedule ng asawa nang puntahan siya ni Kyla sa lamesa niya. Magkalapit lang naman ang lamesa nilang dalawa. Siya na rin kasi ang nag-aasikaso ng mga personal schedule at kailangan ni Harold. Bakit? Tawag ka ni Sir. Galit. Girl, kaunti na lang. Iisipin kong mawawalan ka na ng trabaho dahil lagi na lamang siyang galit sa'yo.
Bahagya namang natawa si Mika. Sa isip-isip, naaalisin siya sa trabaho ni Harold at magagalit ang biyanan niya rito. Hindi yan. Wow, confident ha. Natawa na lamang si Mika dahil dito, saka tumayo at naglakad na patungo sa opisina ng asawa. Kumatok muna siya at agad nang pumasok. Good afternoon po, sir. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang masungit na mukha agad ni Harold ang bumungad sa kanya. Bakit po? Bakit ngayon ka lang? Masungit nitong tanong at tumayo sa pagkakaupo. Lock the door. Ha? I said lock the door. Kahit naguguluhan, ay walang nagawa si Mika kundi sundin ang utos ng asawa. Kita niyang kinuha nito ang remote at sinara ang mga blinds ng glass wall. Bigla siyang natigilan at biglang kinabahan dahil doon. Mariin at masama ang tingin ng asawa sa kanya na para bang ang laking kasalanan na meron siya. Bakit? Kabadong tanong niya nang dahan-dahang naglakad si Harold palapit sa kanya. Napaatras naman siya hanggang sa mapaupo siya sa may sofa na nasa gilid. What the hell is your problem? Tanong nito at lumapit lalo sa kanya. Bakit ang sungit mo? Ha? Ako pa talaga ang masungit, ha? Yes. I invited you to eat a lunch with me. Why hindi ka sumama? Tanong nito at bumaba pa para magpantay ang tingin nilang dalawa. So, not taken ha? Problema mo. Hindi mapigilan ni Mika ang mainis. Ikaw nga dikit ka ng dikit dyan sa business partner mo. So, jealous din? Napaerap si Mika. Hindi niya maintindihan ang asawa. Wala naman itong pakialam sa mga ganoon na bagay, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit ganito ito sa kanya ngayon. Naguguluhan siya. Ano bang problema mo? If I'm not mistaken, you are taken. Mrs. Galvez. Talagang diniinan pa ni Harold ang huling sinabi nito at pinakatitigan siya ng maigi. And you are married to me. Bakit? Bakit gusto mong sabihin ko sa kanila na kasal ako sa'yo? Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na gumanito sa asawa. Wala siyang pakialam kung magalit ito dahil mas inis at galit siya. But still, you're not supposed to be Hindi pinatapos ni Mika si Harold. Inis niya itong itinulak. Pakialam mo ba? Hindi nga ako nakikialam, di ba, sa mga chismis na kumakalat about sa'yo at ni Cassandra. Hindi nga ako Ngumisi si Harold. You are just jealous. Hindi maunawaan ni Mika kung nangaasar ba ito o ano. How about... Hindi na siya pinatapos muli ni Mika at inis niya itong itinulak muli at tumayo sa pagkakaupo. Ngunit bago pa siya makaalis, ay muli siyang hinila ni Harold. Ganoon na lamang ang gulat niya nang iupo siya nito sa kandungan nito. Ano ba? Utal niyang sigaw at pilit na kumakawala sa asawa. Ngunit mahigpit ang pagkakayapos nito sa bewang niya. Hindi niya maitatanggi na kinakabahan siya dahil doon. Ngayon lamang niya naramdaman ang mga braso ng asawa na pumulupot sa kanya. Ano bang problema mo, ha? You. Seryosong sabi nito. Titig na titig sa kanya. I can't stand you like this. Alin ba? Kunot mo niyang tanong at naglaban ang tinginan nila ni Harold. Are you jealous? Seryosong tanong sa kanya ni Harold. Mabilis namang nag-iwas ng tingin si Mika at nagkrus ng braso. Naiinis siya kay Harold. Halata naman kasing nagsiselos siya. At nagawa pa talaga nitong itanong iyon. Akmang aalisin na sana ni Mika ang braso nitong nakapulupot sa kanyang braso nang gulat siyang natigilan. Nang dahan-dahan niyang naramdaman na ipinatong ni Harold ang baba nito sa balikat niya.
at dumikit ang labi at ilong nito sa pisngi niya. Pigil ang hininga niya na huwag gumalaw o ano. Gulat na gulat siya sa inaakto nito. Naninibago siya at nagtataka. Ang dami tuloy mga tanong ang tumatakbo sa utak niya. Dahil sa 1 taon na kasal sila, ay ni minsan ay hindi naging ganito sa kanya si Harold. Ngayon lamang. What can I make to less than you're jealous? Ha? Malambing ang boses na tanong sa kanya ni Harold na tila ba may kung anong kuryente ang gumapang sa katawan ni Mika nang dampian ng halik ni Harold ang pisngi nito. Hmm? Hindi ako nagsiselos. Pagsisinungaling pa niya, nasa malayo pa rin ang tingin. Natatakot na oras ay lingunin niya si Harold ay magtama ang mga mata nila. Kinakabahan siya. Bakit naman ako magsiselos? Bakit nga ba? Ha? Balik nitong tanong. Mas dumiin ang pagkakayakap nito at mas kinandong siya ng maayos. Ang hininga at labi nito ay lumipat sa leeg niya. Why are you jealous, Mika? Baliw ka ba? Inis niyang saad at marahang inalis ang pagkakayapos ng asawa sa kanya. Agad siyang napatayo sa pagkakandong nito at masama itong tiningnan. Ganoon na lang ang pagbuka ng labi niya nang makitang tumawa ang asawa. Ngayon niya namang nakita yata na tumawa si Harold nang dahil sa kanya. Hibang ka na ba? Mika, I'm just asking you. Anya at tumayo sa pagkakaupo sa sofa. Pack your things. You can early out. Utos nito sa kanya at nilagpasan siya saka bumalik na sa sariling upuan. Inis namang nagdabog si Mika at padarag na sinara ang pintuan ng opisina ng asawa. Nang makalabas siya, ngayon lang yata siya nainis ng sagad sa asawa. Hindi maintindihan ni Mika kung bakit biglang naging ganito ang pakikitungo sa kanya ni Harold. Tila ba bigla itong sinapian at naging malambing at mabait ang pakikitungo nito sa kanya. Inis na inis si Mika na nakatayo sa harapan ng kumpanya. At 6:00 na ng gabi at halos 30 minuto na siyang nag-aantay sa driver na sumusundo sa kanya palagi. Hindi naman kasi sila sabay na umuuwi o pumapasok ni Harold, lalo na kung hindi naman kailangan. There you are. Mabilis namang napalingon sa likuran si Mika nang marinig ang boses ng asawa. What are you doing here? Ikaw ang bakit nandito? Inis niyang tanong. Pikon na talaga si Mika kay Harold. Pakiramdam niya kasi ay pinaglalaruan lamang siya nito. Malamang, inaantay kita. Sagot nito at nakapamulsa siyang tiningnan. Sa akin ka sasakay pa uwi. Ha? Nasaan si Manong? Pinauwi ko na kay na mami. Bakit? Sino maghahatid sundo sa akin? Ako, Ha? Ikaw? Baliw ka na ba talaga? kanina ka pa. Ubus na ang pasensya sa kanya ni Harold na saad nito. Do I look like crazy to you? Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ako sa'yo. Sumasakit ang ulo ko. Kaya nga uuwi na tayo. Aniya at kinuha ang bag niya sa kanya. Let's go home na. Aya nito at nauna nang umalis pabalik sa kotse nitong nakabark. Wala namang nagawa si Mika kundi ang sumunod sa asawa. Luminga-linga pa siya para mas siguradong walang makakakita sa kanila. Agad siyang sumakay sa kotse ng asawa. Nang makauwi sila sa bahay nila, ay ganoon na lang ang pagtataka ni Mika. Nang makita ang mga gamit ni Harold ay nailipat na sa kanyang kwarto at naging opisina na ang kwarto nito. Anong meron? Bakit nandito ang mga gamit mo? Bakit? Kwarto ko rin naman to ah. This is supposed the master's bedroom. Sagot ni Harold at pumasok na rin sa kwarto. Isa-isa nitong inalis ang suot. Ito ang kwarto natin. Gulong-gulong tiningnan ni Mika ang asawa.
You are confusing me, Harold. Why are you confused, baby? Balik nitong tanong sa kanya. Umuwang naman ang labi ni Mika. Hindi inaasahan ang itinawag nito sa kanya. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya o lasing ang asawa niya. Come in. Halika na rito. Harold, nakainom ka ba? Tanong ni Mika at pumasok na siya sa kwarto. Or maybe, are you sick? Dahan-dahan namang lumapit sa kanya ang lalaki at takmang aatras sana si Mika nang ikulong siya agad ni Harold sa bisig nito. Smell it. Amoy alcohol ba ako? Mabilis namang umiling si Mika bilang sagot. Mabangong mabango ang amoy ng asawa. Ang bango mo. Bulong ni Harold sa kanya. Kumunot naman lalo ang noo ng dalaga. What if namamaligno ka na? Hindi niya napigilan na itanong iyon at kumalas sa asawa. Ay, sa ko yata ang nababaliw. Wala sa sariling saad niya at umiling-iling. Maliligo na ako. Paalam niya at iniwan na doon si Harold. Ayaw niya munang isipin ang pagbabago ng pakikitungo ng asawa sa kanya. Baka kailangan lang niyang mahimasmasan. Matapos niyang maligo, ay agad siyang nahiga sa kama dala ng pagod. Wala rin si Harold sa kwarto niya. Pakiramdam tuloy niya, ay guni-guni lamang niya ang lahat. Dala ng pagod, ay mabilis siyang kinain ng antok. Ngunit ganoon na lang ang pagmulat ng mata niya nang maramdaman niya na tumabi ang asawa sa kanya at yumakap sa kanyang bewang. Harold, Hmm, ungot nito habang nakayakap sa bewang niya at nakasiksik ang muka sa leeg niya. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? what do you mean by that? Bakit bigla kang naging malambing? Gulong-gulo na ang isip at puso niya. Gustuhin man niyang mainis at magtanong pa, ay mabilis siyang natahimik nang hawakan ni Harold ang kamay niya at maramdaman ang magaang dampi ng labi nito sa kanyang leeg. Harold, Bakit? Masama bang maging malambing sa asawa ko? tanong nito at mas isiniksik pa ang sarili kay Mika. You're so soft and smell so good. Natahimik lalo si Mika. May kung anong bulate ang gumagalaw sa kalooban niya. Hindi niya maitanggi sa kanyang sarili na kinikilig siya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na animoy may humahabol sa kanya. Hindi ka naman ganyan sa akin ah. Hindi niya mapigilang malungkot nang maalala kung paano siya nito binabaliwala noon. Bakit bigla kang lumambing? Bakit pakiramdam ko bigla ako nagkaasawa? Bumuntong hininga si Harold at gumapang ang kamay patungo sa pisngi ng babae. I'm sorry. I want to try. Gusto kong maging mabuti nga sa awa sa'yo. Kahit alam kong noon pa dapat, ginawa ko na. Gusto kong iparamdam sa'yo na may asawa ka. Mabilis na masa ang mata ni Mika. Ang tagal niyang gustong marinig ang mga iyon kay Harold. I'm sorry. Hindi dapat kita sinisisi sa bagay na alam kong wala ka rin namang kasalanan. Dagdag pa umanihin pa ni Harold. Ramdam na ramdam ni Mika ang higpit ng pagkakayapos nito sa bewang niya. Napangiwi ang dalaga. Alam niya at nauunawaan niya noon kung bakit galit na galit sa kanya si Harold. Pinilit lamang silang dalawa na ikasal sa isa't isa. At dahil doon, ay nawala ang babaeng mahal na mahal ni Harold noon na si Fatima. Kaya't naiintindihan ni Mika kung bakit malamig at palaging masungit si Harold sa kanya. Na kahit siya lamang ang nagmamahal sa kanilang dalawa, ay tinanggap iyon ni Mika kahit masakit. Kaya't hindi mapigilan ng babae ngayon ang hindi maiyak. Harold, wala ka namang kasalanan.
Ikaw din. Aniya, at masinapit siya at niyakap lalo. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Mika. Ang tagal niyang gustong madama ang yakap na yon. I want to make you feel better. Gusto kong maramdaman mo na worth it ka. Na wala kang kasalanan na asawa kita. Na walang sakit o guilt sa puso mo. I want to make you feel like you are deserving to be my wife. Baby, I'm sorry, please. Let's fix our marriage. Ngunit hindi sumagot si Mika. May takot at pangamba sa puso niya. Alam niya nang ikasal si Harold sa kanya, ay may iba itong babaeng mahal. Natatakot siya na baka naawa lamang si Harold sa kanya. Ang daming mga tanong sa utak niya na hindi alam ni Mika kung paano niyang aalisin para manahimik. Dapat ay masaya siya dahil ganito na si Harold sa kanya. Ngunit dahil sa kanilang nakaraan ay ang daming pagdududa ang nabubuo sa puso niya. Inaantok na ako. Yun lamang ang nasabi ni Mika. Ayaw niya munang magsalita o pag-isipan ang mga sinabi sa kanya ni Harold. Matulog na muna tayo. Aya niya at pumikit na. Dama niya ang pagsiksik palalo ng katawan ni Harold sa kanya. Good night. Naramdaman pa ni Mika na humalik ito sa noo niya bago nahiga ng maayos sa kanyang tabi habang nakayapos pa rin sa kanya. Gustong-gustong maging masaya ni Mika, ngunit gusto niya munang manigurado sa takot na masaktan. 2 linggo ang lumipas at kitang-kita at damang-dama ni Mika ang pagbabago ng asawa. Naging maalaga, malambing at maingat na ito sa kanya. Sabay na rin silang pumapasok at umuuwi. Hindi na rin malamig o mailap ito sa kanya. Hindi maitatanggi ng babae na sobrang saya ngayon ng puso niya. Ang mga araw at gabi noon na mabigat at malamig ay siyang gaan at init ngayon. Kitang-kita niya ang pagiging seryoso ni Harold na magbago para sa kanya bilang maging mabuting asawa ito. Marahang nagdilat ng mata si Mika nang maalimpungatan dahil sa magkakasunod na tunog ng cellphone niya. Day off nilang mag-asawa ngayon dahil nag-ayang lumabas si Harold sa kanya. Pinagbigyan naman ito ni Mika dahil minsan lang ito na mag-aya. Nang makita kung sino ang tumatawag, ay marahang umalis sa pagkakahiga si Mika. Nahirapan pa siya dahil nakapulupot ang asawa sa kanya. Ingat na ingat siya sa takot na magising niya ito. Marahas na buntong hininga ang pinakawalan ni Mika. Saka sinagot ang tawag. Ma, imik niya kaagad. 5:00 pa lang ng madaling araw ngunit tumatawag na agad ang kanyang ina. Sigurado siya na may kailangan nito sa kanya. Kilalang-kilala na niya ang magulang niya. Kung hindi lang siguro sa mga kapatid niyang nasa poder pa nito, ay hindi siya papayag sa gusto nito. Anak, may pera ka ba? Naibayad na namin sa tuition ng mga kapatid mo ang pinadala mo nung nakaraan. Wala na kaming pang-grocery, pambayad sa upa. Hindi pa nasahod ang kuya mo. Baka naman may kaya kang ipadala dyan. Nagmamakaawang pakiusap ng kanyang ina. Gustong mainis si Mika. Alam naman niyang nagsisinungaling lamang ang kanyang ina. Wala namang trabaho ang kuya niya, habang lasinggero ang kanilang ama. Hindi alam ni Mika kung bakit ganoon ang pamilya niya. Naawa lamang siya sa kanyang 2 nakababatang kapatid. Magpapadala po ako, ma. Bibili din po ako ng grocery niyo. Ipapadala ko na lang po sa inyo. Sige na po. Baka pumagising pa yung asawa ko. Paalam niya sa kabinaba ang tawag. Nawawalan na siya ng gana sa totoo lang. Alam niya namang nahihiya na rin ang ina sa kanya. Ngunit alam din ni Mika na wala nang magagawa ang kanyang ina. Pabaya ang ama niya habang wala namang naitutulong ang kuya niya.
habang sobrang bata pa ng dalawa niyang kapatid. Sa katunayan, ay malaking halaga ang utang ng ama niya sa pamilya ni Harold at bilang kabayaran ay nagpakasal siya sa anak ng mga ito. Ngunit pakiramdam ni Mika ay nailigtas pa niya ang sarili sa bagay na yun dahil naging mas maganda at maayos ang buhay niya simula nang ikasal siya. You still have contact with them? Ganoon na lang ang gulat niya nang magsalita ang asawa. Nakatayo na ito sa likuran niya. Why? Harold, hindi alam ni Mika ang sasabihin. Alam niyang hindi gusto ni Harold ang pamilya niya. Maliban sa kasalanan nito, ay tingin ni Harold ay wala ng karapatan ang mga ito na lumapit pa kay Mika. Ah, nagising ba kita? Why, Mika? Sinaktan ka nila. Pinamigay. Ginawang pambayad. Bakit ang bait mo pa rin sa kanila? Baby, I don't understand. Naguguluhang tanong nito, saka bumuntong hininga. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Nahihiya namang nagbaba ng tingin si Mika. I don't even know kung kailangan ko bang magpasalamat dahil sa kasalanan nila. Naging asawa kita. O magalit dahil para kang bagay na pinamigay lang nila. Seryosong saad niya. Hinawakan nito ang dalawang pisngi ni Mika at marahang inangat ang tingin nito. Are you okay? Mabilis na masa ang mata ni Mika. Are you tired? Kusa siyang lumapit kay Harold at yumakap dito. Agad din naman siyang niyakap ni Harold. Isinubsob ni Mika ang mukha sa dibdib ni Harold at doon siya umiyak. Mika, it's okay. I'm here. Malambing nitong sabi at lalo pa niyang niyakap ang dalaga. Hinayaan ni Harold na umiyak nang umiyak ang asawa sa bisig niya. Sa 1 taon nilang kasal bilang mag-asawa, ngayon lamang niya nakitang naging mahina at malungkot si Mika. Kahit hindi niya pinapakita madalas kay Mika na mahalaga at may pakialam siya rito, ay kitang-kita niya na palaging masaya ito, malakas at matatag. Kaya't hindi mapigilan ni Harold ang sariling hindi malungkot at masaktan. Sa ngayon, damang-dama niya ang hinanakit na meron sa asawa. Yakap-yakap niya si Mika habang nakahiga sa kama. Nakahiga ito sa kanyang dibdib habang nakatulugan na ang kakaiyak. Marahang hinaplos ni Harold ang mukha nito at mapait na napangiti. You are kind, smart, soft, gentle and beautiful. Malambing niyang sabi habang hinahaplos ang pisngi ni Mika na tulog sa bisig niya. Hindi niya akalain na ganito pala kasarap ang pakiramdam na yakap-yakap niya ang asawa. I'm sorry. Dahil naging malupit ako sa'yo noon. At ipinapangako ko sa'yo ngayon na hindi mo na kailangan pang mag-isa. Dahil nandito ako, no matter what happened. Seryosong sabi niya, saka hinalikan ang noo ng mahimbing ang tulog na asawa. Happy birthday, my wife. Bati niya at ngumiti. Hindi niya nahahayaan pang masaktan o malungkot si Mika. Gagawin na niya ang lahat para sumaya ang asawa. Nang magising si Mika, ay ganoon na lang ang pagtataka niya nang makitang wala si Harold sa kanyang tabi. Aligaga pa siyang bumangon at takmang lalabas na siya ng kwarto sana nang bumukas ang pintuan ng bathroom nila. Nagulat pa si Harold nang makita niyang gising na ang babae at natuwa siya. Hindi naman agad nakagalaw sa kinatatayuan si Mika. What's wrong? Malambing nitong tanong at yumakap muli kay Mika. Wala. Gumaan ang pakiramdam ni Mika nang yumakap ang asawa sa kanya. Kanina ka pa gising? Sorry. Why are you saying sorry? By the way, no need to worry about your family. Naasikaso ko na sila. Ha? Bakit? It's your birthday, baby.
Alam mo, Oh, paano? ano? Of course, you are my wife. Alam ko dapat ang birthday mo. That's why, nag-take tayo ng 1 week day off. Anong 1 week? Harold, 1 day lang yung usapan. We are going to Palawan. Butol sa kanya ni Harold at masama siyang tiningnan. Tingin mo, makakapagbakasyon tayo sa Palawan ng isang araw? Paano ang trabaho? Baby, I am the boss. No need to worry about work. Don't stress yourself. It's your birthday. Come with me, okay? Pasaan tayo? Takang tanong niya, ngunit hindi siya sinagot ni Harold. Hawak kamay silang hila-hila nito patungo sa kung saan. Tumigil lamang sila sa garden ng bahay nila. Ganoon na lamang ang mangha ni Mika nang makita ang isang table. May nakahandang pagkain doon. May 2 upuan na magkaharap. Sa isang upuan ay may malaking bouquet ng bulaklak. Wow! Happy birthday, my wife. Malambing nitong bati at inabot sa kanya ang isang bouquet ng roses. Halo-halo ang kulay noon na siyang ikinatawa naman niya. Turn around. Bakit? Basta, Kahit naguguluhan ay agad sumunod si Mika at tumalikod. Ganoon na lang ang paggunot ng noo niya nang alisin ni Harold ang kwintas na suot niya kung saan nakalagay ang kanilang wedding ring at palitan iyon ng bago. Gold necklace iyon, moon ang pendant na kumikinang sa dami ng maliliit na diamante na nakadikit doon. Harold, nag-aalinlangang humarap siya sa asawa. Kinuha ni Harold ang singsing na dating nasa kwintas ni Mika at sinuot iyon sa palasingsingan niya. Marahan iyong hinaplos ni Harold habang ngiting-ngiti na pinagmamasdan iyon. Namangha naman si Mika sa paraan ng pagtitig doon ni Harold. Sayang-saya ang mga mata nito na tila nakangiti. I'm in love with you. Pag-amin sa kanya ni Harold at nag-angat ng tingin upang salubungin ang mga mata ni Mika. I'm so sorry. Dahil matagal. Sorry dahil nasaktan ka pa. Sorry dahil nahirapan ka sa relasyon natin. Matagal na akong nahulog sa'yo. And I love you so much to the point na natakot ako na baka kapag pinagpatuloy ko pa rin ang pagiging malambing ko sa'yo ay mapagod ka at iwan ako. Emosyonal nitong pag-amin sa kabumuntong hininga. Mula sa kamay ay lumipat ang palad nito patungo sa pisngi ni Mika. Matagal na kitang mahal, Mika. Natulala si Mika at hindi makapaniwala sa narinig. Akala niya ay siya lang ang nahulog. Akala niya ay siya lamang ang napamahal sa kanilang dalawa. Ngunit nagkamali siya. Hindi niya lamang napapansin, ngunit maski si Harold pala na masungit at ubod ng lamig sa kanya, ay napamahal na rin pala talaga sa kanya. I love you. Bulong nito, damang-dama ni Mika ang emosyon nito. Kitang-kita niya ang kislap sa mga mata nito, natitig na titig sa kanya. Ang palad na nasa pisngi niya ay walang kasing init na dumidikit sa kanyang balat. Harold, hindi pa rin makapaniwala si Mika. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Gulat at masaya ang nararamdaman niya. Mahal din kita. Mahal na mahal. Madamdamin niyang ulit. Malaki namang ngumiti si Harold at walang alinlangang nagbaba ng ulo at agad na sinunggaban ng mariing halik sa labi ang asawa. Ang halik na kay tagal na nagtiis at nangulila. Mariin at mapusok na siniil ng paulit-ulit ni Harold. Nakangiti naman itong ginagantihan ni Mika ng buong puso. Ang saya-saya ng puso niya. Ayaw niya nang matapos pa ang sandaling iyon, sa totoo lang. Gustong-gusto niya ang labing humahalik ng paulit-ulit na umaangkin
sa kanyang labi. Kakaibang pakiramdam ang naibigay noon sa buo niyang sistema. Iyon na yata ang pinakamasayang kaarawan ni Mika sa buong buhay niya. Gabi na nang makarating silang mag-asawa sa Palawan. Sayang-saya at super excited si Mika. Nagmistulan siyang parang batang tuwang-tuwa nang makarating sila sa hotel room nila na mag-asawa. Careful. Sabi ni Harold nang babagsak na inihiga ni Mika ang katawan sa malambot na kama. Pagod na pagod siya sa biyahe, ngunit hindi niya mapigilan ng sariling hindi matuwa at ma-excite. Saan tayo unang pupunta? Excited niyang tanong. Sobrang saya ng puso niya talaga. Ngayon lamang siya nakapagbakasyon sa buong buhay niya at nalaman pa na mahal siya ng lalaking mahal niya. Well, may dinner tayo sa restaurant. Tapos tomorrow na yung ibang activities. Because gabi na po. Malambing na sagot sa kanya ni Harold. Pumulupot ang braso nito sa bewang niya at hinalikan ang kanyang pisngi. Gusto kong ma-enjoy mo ang buong vacation natin. Okay? No need to worry and everything. Ako ang bahala sa'yo rito. Basta magsasaya tayo, baby. Kalmadong saad niya at muling hinalikan ang pisngi ni Mika. Napangiti naman si Mika at yumakap sa asawa. Thank you sa lahat. Hindi ko talaga akalain na magiging ganito tayo kasaya sa araw ng birthday ko. Thank you very much, Harold. Sumimangot naman si Harold. I called you baby. You should call me too. Umuwang naman ang labi ni Mika. Hindi makapaniwala sa nirereklamo sa kanya ni Harold. Bahagya siyang natawa at niyapos ang dalawang braso sa leeg ng asawa. Hinalikan niya ito sa labi. Sure, baby. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Bakit? Ngumisi ng maloko si Harold dahilan upang mawala ang ngiti sa labi ni Mika. Napalitan iyon ng kaba. Bakit? May tanong ako. Seryosong saad nito at naupo sa tabi ng asawa na nakahiga sa kama. Minsan ba naisip mo na magkakaanak tayo? Ha? Iyon agad ang lumabas sa bibig ni Mika. Kinabahan siya. Ano bang klaseng tanong yan? Ngumisi si Harold at kinorner ang asawa. Mas napahiga naman si Mika. Naisip ko na yun minsan na magkakaanak ako at gusto ko sa'yo. Gusto ko ng anak na kamukhang kamukha mo. Magandang maganda ang ngiti sa labi niya habang ikinukwento iyon sa asawa. Natahimik naman si Mika. Hindi niya inaasahan ang ganoong bagay. Sa totoo lang ay gulat siya at hindi makapaniwala na sa tinagal-tagal nilang kasal ay naisip iyon ni Harold. Habang si Mika ay kahit minsan ay hindi iyon pumasok sa utak niya. Ano bang ibig mong sabihin? Let's make a baby. Kalmadong saad nito at ngumiti sa kanya. Pinakatitigan nito ang buong kabuuan niya at muling nagtagpo ang kanilang mga mata. But kung hindi ka pa ready, I'm willing to wait. Seryoso? Hindi ba naiinip kayong mga lalaki? Baby, I want to, but I can wait. It's your body. It's your choice. And I don't want to force you sa mga bagay na hindi ka pa ready. Mahinahon niyang paliwanag at marahang hinaplos ang mukha ng asawa at nakatingin sa kanya. If hindi ka pa ready, I'm okay with that. Hindi napigilan ni Mika ang sariling ngumiti. Marahan niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ng asawa sa kabinatakan iyon ng halik sa labi. Salamat. Bumuntong hininga si Harold saka tumabi sa asawa. Yumakap ito sa bewang niya. Kumunot naman ang noo ni Mika dahil doon. Bakit? Sana noon pa lang pala, ay pinili ko na lang na magpakaasawa sa'yo. Till now, nagigilty ako dahil nasaktan kita. Naging malupit akong asawa sa'yo. Nagparamdam ako sa'yo ng pakiramdam
na dapat hindi mo dapat maramdaman. I'm so sorry, baby. Naalala ni Mika ang lahat-lahat, kung paano siya iwasan, hindi kausapin, itrato na parabang hindi asawa. Naaalala niya ang lahat, ngunit imbes na masaktan ay napangiti si Mika. Dahil damang-dama niya ang pagsisisi ng asawa. Harold, okay naman ang lahat. Lahat naman tayo may desisyon na hindi talaga natin nagustuhan. Ang mahalaga, maayos na tayo at masaya na tayo bilang mag-asawa. Mas isiniksik pa ni Harold ang sarili sa asawa at parabang bata na ayaw na roong umalis. I love you. I'm so sorry. Babawi ako sa lahat. I promise. Ayos lang sa akin yun. Sapat na sa akin na malaman na mahal mo ako. Ang mahalaga, nagsisi ka na, humingi ka ng tawad, at nagpapakatotoo na tayo sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Harold. Handa ako magpatawad basta para sa'yo. Ngunit, imbes sagutin, ay mabilis siyang siniil ng halik ni Harold at marahang hinawakan ang magkabilang pisngi nito upang mas mahalikan niya ito ng maayos. Napangiti naman na iniyapos ni Mika ang dalawang braso sa leeg ng asawa at buong pusong ginantihan ang mga halik nito sa kanya. Ganoon na lang ang panginginig ng katawan ng babae nang mula sa labi ay bumaba ang mga labi ng asawa pababa sa kanyang panga hanggang sa marating nito ang kanyang leeg. Habang ang mga palad nito ay gumagala pataas baba sa bewang at binti niya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manggas ng damit at hindi napigilan ang sariling gumawa ng ingay. Baby, Namamaos ang boses na tawag ni Harold sa asawa. Saglit nitong itinigil ang ginagawa. Bakit? I know na hindi ka pa handa na maging ina. But, I want to own you. Tila paos na saad nito. Titig na titig siya sa mata ng asawa. But, kung hindi ka pa ready, I can handle. Kaya ko. Utol niya, sasabihin ng asawa. Hindi naman na siya bata para sa kanya. 1 taon na rin silang mag-asawa at gusto rin ni Mika ang gustong mangyari ni Harold. Nahihiya lang ako. Hindi ko alam kung paano. Baka hindi mo magustuhan. Gustong-gusto ko ang lahat-lahat sa'yo. Sabi nito at biglang pumaibabaw sa kanya. Agad niyang naramdaman ang bigat ng asawa. Kaya ko yung patunayan sa'yo. Mariing saad nito. Hindi pa nakapagsasalita si Mika ay marahan na siyang siniil ng halik sa labi ni Harold. Napapikit siya at wala sa sariling iniyakap ang sarili sa asawa. Handa na siyang ibigay lahat-lahat dito. Kahit may takot na nararamdaman, ay unti-unti rin iyong nawala, lalo na at dama niya ang pag-iingat at pagpapahalaga ni Harold sa katawan niya. Lalo na nang tuluyan nitong matunton at mapasok ang kanyang pagkababae. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw at dumaing ng pagkalakas-lakas. Hindi akalain ni Mika na kakaibang sarap pala ang nararamdaman niya dahil sa pagtatagpo ng katawan nilang dalawa. Marahang nagmulat ng mata si Mika nang magising siya kinabukasan. Hindi na sila nakapag-dinner mag-asawa dahil na rin sa pagod sa ginawa nila sa buong gabi. Inabot na sila ng madaling araw bago pa sila tuluyang natapos at nakatulog sa kanilang kama. Agad na napangiti si Mika nang makita ang natutulog na asawa sa gilid niya. Nakayapos ang mga baraso nito sa bewang niya habang mahimbing ang pagkakatulog. Ang gwapo mo. Hindi napigilan ni Mika ang sarili dahil manghang-mangha talaga siya sa kakaibang kagwapuhan na meron ng asawa. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. Ang swerte ko dahil asawa mo ko.
na minahal mo ang isang katulad ko. Sabi pa ni Mika. Ilang minuto pa niyang pinakatitigan ang natutulog niyang asawa. Saka nagpa siya ng tumayo para magluto ng almusal nilang dalawa. May kusina at mga stock sa ref. Ang kwartong nakuha nila na siyang ikinatuwa naman ng babae. Hindi na niya kailangan pang lumabas. Kahit masakit ang katawan, lalo na ang kanyang pagkababae, ay naglakas loob siya na linisin ang sarili at ang mga ikinalat nilang mag-asawa kagabi bago siya nagtungo sa kusina at nagsimulang magluto. Nakangiti siyang nagluluto. Ang saya-saya ng puso niya. Ganoon na lang siya kabilis na tigilan nang marinig ang sigaw ng asawa niya. Mika, baby! Sigaw ni Harold mula sa kanilang kwarto kung saan sila natulog. Kitang-kita niya ang kaba sa itsura nito. Saka lamang ito nagmukhang kalmado nang mailipat sa kanya ang paningin nito at marahang naglakad palapit sa kanya. Akala ko umalis ka. Kabadong sabi nito, sobra ang pag-aalala. Kunot noon namang napatawa si Mika dahil doon. Saan naman ako pupunta? Napailing siya at saglit na pinatay ang niluluto at hinarap ang asawa. Bakit naman ako aalis, ha? Bumuntong hininga si Harold at hinapit si Mika upang yakapin ito. Nanaginip ako. Iniwan mo raw ako. Napagod ka raw sa akin. Akala ko totoo. Kahit natakot ako. Don't leave me. Please. Ano ka ba? Bakit naman ako aalis at mapapagod sa'yo? Ikaw na ang pamilya ko. Asawa kita at mahal kita. Bakit naman ako mawawala? Hindi ako mawawala, okay? Nandito lang ako palagi para sa'yo. Lalong humigpit ang hawak ni Harold at yakap sa kanya. Tuloy ay nag-alala na siya. Mahal na mahal kita, Mika. Hindi ko alam na ganito kita mamahalin. Ganito ang mangyayari na sobrang mahal kita. Takot na takot ako na mawala ka. Emosyonal na saad ni Harold. Isiniksik nito ang mukha sa leeg ng asawa at doon ito umiyak. Nagulat naman si Mika dahil doon. I love you, baby. Please. Huwag ka mawawala sa akin. Napabuntong hininga naman ang babae at marahang hinaplos ang likod ng asawa. Mahal kita, Harold. Hindi mo kailangan hilingin ang mga yan dahil kaya kong gawin at ibigay sa'yo ang lahat. Don't worry, dahil kahit anong mangyari, nandito lang ako, okay? I love you. Hindi niya akalain na iiyak si Harold dahil sa kanya. Hindi niya mapigilan ang sariling hindi masaktan, lalo pa at hindi siya sanay na nasasaktan ang kanyang asawa. Kung kaya't nangako si Mika sa sarili na kahit anong mangyari at kahit anuman ang pagsubok na harapin nilang mag-asawa, ay hindi siya aalis o bibitaw. Ganoon niya kamahal si Harold. Handa si Mika magsakripisyo para sa asawa. Ilang araw pa ang lumipas at tapos na ang bakasyon nilang dalawa. Sobrang saya ng mga araw na dumaan na magkasama silang dalawa. Mas nakilala pa nila ang isa't isa at mas naparamdam nila ang pagmamahal para sa bawat isa. Ang ilang buwang nasayang nila ay nabawi nilang pareho sa loob lamang ng ilang araw. Harold, bitaw na muna. Utos niya sa asawa na nakayakap sa kanya habang nakasuksok ang muka sa kanyang leeg. Sanay na siya sa hilig ng asawa tuwing yakap siya. Kailangan na nating bumaba. Hindi ba pwedeng umuwi na lang tayo sa bahay natin? Inis nitong tanong, tila batang nagmamaktol. Nasa mansyon kasi sila ng magulang ni Harold dahil pinatawag sila ng mga ito. Hindi alam ni Mika kung bakit, ngunit tingin niya ay mahalaga ang sasabihin ng mga magulang ng asawa. Harold, isa! Fine. Napipilitang saad niya at binitawan ang asawa. Let's go.
Anya, at inalalayan itong makababa sa sasakyan. Hawak kamay silang naglakad papasok ng mansyon. Agad namang sumalubong sa kanila ang ina ni Harold. Good afternoon po, ma'am. Magandang hapon po, Mommy. Bati rin ni Mika at magandang ngumiti. Ngumiti rin sa kanya ang biyanan niya. Ngunit may lungkot sa mga labi nito na siyang agad ipinagtaka ni Mika. Ayos lang po ba kayo? Sa totoo lang ay nahihirapan ako. Panimula nito at nauna nang pumasok. Agad naman silang sumunod na mag-asawa hanggang sa makarating sila sa sala. Masaya akong masaya at ayos na ang relasyon ninyong mag-asawa. Ma'am, what's happening? Why ganyan kayo? Also, bakit nyo kami pinapunta dito? Kitang-kita ni Mika ang pagkabalisa at pagdadalawang isip ng ina ni Harold. Nang makitang nakatingin siya ay nag-iwas ito ng tingin. Kailangan ni Jana ang tulong mo. May sakit siya at gusto niyang ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Natahimik si Mika. Hindi niya alam ang sasabihin. Ma'am, you know I'm happily married. Ano na lang ang iisipin? May leukemia si Jana. Putol nito kay Harold. Natahimik naman silang mag-asawa. Umawang ang labi ni Mika sa gulat. Anak, alam ko naman na kasal ka na. Pero kailangan ka ni Jana. Pinalaya siya sa kanila at ikaw lang ang kilala niyang matatakbuhan. At alam kong naiintindihan ka naman ng asawa mo kung kailangan mong alagaan si Jana. Tahimik si Mika. Kilala niya si Jana. Si Jana ang ex-fiancé ng asawa niya. Si Jana na dapat ay asawa ni Harold. Si Jana na walang nagawa kundi ang magparaya para sa kanilang dalawa noon. Mika, naiintindihan mo naman, di ba? Matagal bago nakasagot si Mika. Napatitig pa siya sa asawang nakatingin na pala sa kanya ngayon. Mika. Opo, sagot nito at pilit na ngumiti. Hindi siya sigurado sa naging sagot niya, ngunit tingin niya ay wala namang masama roon. Malaki naman po ang tiwala ko kay Harold at kailangan po ni Jana ng tulong niya. Ayos lang po sa akin yun. Paliwanag niya sa kanginitian ang asawang nag-aalala ang itsura. Okay lang sa akin. Son, puntahan mo muna si Jana sa kwarto niya, sa dati mong kwarto. Gusto ko niyang makita. Sige na. Udyok pa ni Mika sa asawa. Binitawan niya ang pagkakahawak sa palad nito. Mas maganda rin na mag-usap kayo. Hindi maganda yung hiwalayan niyo noon. Sabi ni Mika at malaking ngumiti sa asawa kaya't itinulak pa niya ito. Bumuntong hininga naman si Harold saka sinunod ang gusto ng ina at agad na umakyat sa itaas para puntahan si Jana, ang dati niyang fiancé. Pasensya ka na anak. Naawa lang ako kay Jana. Oo, aaminin ko. Kaya pinilit ko noon na maghiwalay sila at ikasal kayo ng anak ko. Maliban sa utang ng pamilya ninyo, ay ayoko talaga kay Jana. Niloko niya yung anak ko ng ilang beses. Sadyang wala akong magawa para kay Harold dahil binabalik-balikan pa rin niya yung babaeng iyon. Pero dahil naawa pa rin ako sa kanya at kailangan niya talaga ng tulong, ay pumayag ako na tumira siya rito at si Harold ang mag-aalaga sa kanya. I'm so sorry, Iha. Ayos lang po. Malaki naman po ang tiwala ko sa asawa ko. Mahal ko po si Harold at naiintindihan ko po ang rason ninyo, kaya't naiintindihan ko po at ayos lang po sa akin yun. Kahit panay ang sabi ng utak niya na ayos lamang iyon, ay iba naman ang isinisigaw ng puso niya. Nasasaktan siya dahil doon at natatakot na iwan ni Harold at makipagbalikan ito kay Jana. Ngunit wala siyang magawa kundi ang manahimik at umintindi sa lahat.
dahil kailangan niyang maging matatag para sa pagmamahalan nilang mag-asawa. Buwan ang lumipas. Simula nang tumira si Jana sa bahay ng magulang ni Harold, madalas din na sa tuwing may free time si Harold, ay kay Jana agad ito dumidiretso para alagaan ito. Noong una ay nauunawaan naman ni Mika ang lahat, ngunit ngayon, nasasaktan na siya. Hindi niya alam kung paano pa niya kakayanin. Na ngayon ay anniversary nilang mag-asawa. Ay wala si Harold dahil kailangan ito ni Jana. Hala, seryoso? Hindi makapaniwala si Kyla nang aminin ni Mika na siya ang asawa ni Harold. Walang makausap si Mika. Sobrang bigat na ng kanyang nararamdaman. Naiintindihan naman niya na kailangan ni Jana ang pag-aalaga ng asawa niya. Ngunit, hindi niya mapigilan ang sariling mapagod lalo at sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam ni Mika ay nakalimutan na ng asawa ang tungkol sa kanila. Ayaw niyang maging pabigat, pero aaminin niya na pagod na siyang umintindi. Umiiyak na tinungga ni Mika ang alak. Oo, ako yung asawa, di ba? Pero iba yung inaalagaan niya. Naiintindihan ko naman na kailangan ni Jana ng alaga. Ngunit, bakit parang nakalimutan na ako? Paano naman ako? Asawa pa rin naman niya ako, ah. Umiiyak niyang sabi at humagulgol. Niyaya niya talaga na mag-inom si Kyla. Wala na siyang pakialam sa iisipin nito. Pagod na siyang umintindi. Gusto niya munang manahimik at mailabas lahat ng hinaing niya. Mahal na mahal ko si Harold, pero nakakapagod pala. Ayoko siyang iwan, pero pagod na ako. Hala, Mika, ikaw ang asawa kaya mas may karapatan ka. Bakit hinahayaan mo? Kasi naiintindihan ko naman lahat eh. Kaso, mahal ko yung tao. Sa sobrang sakit at pagod, parang gusto ko nalang magparaya para sa kanila. Baliw ka! Ikaw yung asawa, tandaan mo yan! Huwag mong hayaan na maagaw sa'yo, ang sayo lamang. Hindi na sumagot si Mika. Umiyak lang siya, lalo at mas uminom. Wala siyang pakialam. Magpapakalasing siya. Gusto niyang makalimutan saglit ang sakit at hirap na nararanasan niya ngayon. Alam ni Mika na nangako siya sa asawa na hindi niya ito iiwan o hindi siya aalis. Ngunit talagang pagod siya. Mabilis na pumasok ng bahay ni Kyla si Harold nang makababa ito ng kotse. Agad na hinahanap ng mata niya ang asawa. Nasa kwarto ko po, sir. Imik ni Kyla. Tinanguan lamang ito ni Harold at tumakbong pumasok sa kwarto ni Kyla. Agad niyang nakita si Mika. Prenteng nakahiga sa kama. Walang malay at halatang lasing na lasing. Napabuntong hininga siya at marahang lumapit sa asawang natutulog. Baby, Mahina niyang tawag dito nang makalapit siya. Agad siyang nalungkot at mapait na napangiti nang makitang maga ang mata nito at namumula ang ilong nito. Halatang umiyak talaga. Sir, maulang galang na po. Imik ni Kyla na nasa kanyang likuran. Naikwento po sa akin lahat-lahat ni Mika. Alam ko pong kasal kayo at mag-asawa. Nalaman ko rin po ang problema niyo dahil lasing siya at nagkukwento. anong sinabi niya? Naawa na si Harold sa asawa at hindi na rin niya alam ang totoong gagawin. Sa totoo lang, nawawalan na siya ng oras dito dahil sa ex-fiancé niya. Sorry sa abala, Kyla. Sir, pagod na po ang asawa ninyo. Sana maintindihan niyo siya. Kasi grabe po yung pag-intindi ni Mika sa inyo. Mahal na mahal po kayo ng tao. Pero tandaan niyo na may hangganan po ang pag-unawa ng tao. Lalo na kapag nasasaktan sila ng labis. Tumango si Harold. Naunawaan niya naman ang sinabi ng sekretarya.
Thank you. Seryosong saad niya at marahang hinawakan ang asawa upang gisingin. Mika, baby, uwi na tayo. I'm sorry. Bulong niya. Dahan-dahan namang nagmulat ng mata si Mika. Nang makita ang asawa, ay agad siyang yumakap sa leeg nito at tila batang nagpapabuhat. Agad namang binuhat ni Harold ang asawa at niyapos ito ng mahigpit. Nagpaalam na si Harold sa kanyang sekretarya. Tinunguan lamang ni Kyla ang boss niya at napabuntong hininga. Naawa siya kay Mika, lalo na at kaibigan ang turing niya rito. Nang makauwi sa bahay nila na mag-asawa, ay marahang inilapag ni Harold si Mika sa kanilang kama. Kumuha na rin siya ng bimpo at binasa iyon para mapunasan ang asawa. Kumuha na rin siya ng damit na pamalit nito. Sa totoo lang, ay nagulat si Harold nang malamang nasa apartment ni Kyla ang asawa at naglalasing. Alam agad ni Harold na siya ang rason ng paglalasing nito sapagkat hindi naman ugali ng asawa ang mag-inom. Alam mo ba, Bakit, baby? hindi na ako mahal ng asawa ko. Naiintindihan ko naman lahat, pero ang sakit at nakakapagod na. Mika, baby, hindi yan totoo. Totoo yun. Wala na siyang oras para sa akin. Pakiramdam ko, wala na akong karapatan na manatili pa sa bahay namin. Tuloy-tuloy ang luhang pumatak sa mata niya. Lasing ito ngunit totoo ang lahat ng lumalabas sa bibig nito. Mahigpit na niyakap agad ni Harold si Mika at hinayaan itong umiyak sa bisig niya. Naiintindihan niya ang lahat ng hinanaing at sakit na nararamdaman nito. Hindi siya nagreklamo at tinanggap ang lahat ng iyon. Napabuntong hininga siya. I'm so sorry. Aayusin ko ang lahat-lahat. Babawi ako, Mika. Mahal na mahal kita. Huwag kang aalis, pakiusap. Seryosong sabi ni Harold at niyakap lang ang asawa hanggang sa makatulog na ito kakaiyak sa bisig niya. Nang magising si Mika ay sobrang sakit ng ulo niya. Ganoon na lamang ang paggunot ng noo niya nang makarinig siya ng malakas na sigawan mula sa labas ng kanilang kwarto. Kahit masakit ang ulo at kagigising pa lamang, ay pinilit ni Mika na tumayo at lumabas ng kwarto. Malakas ang sigaw ni Harold. May pinapaalis siya. Dinig na dinig ni Mika ang galit na tinig ng asawa at ang umiiyak na boses ng babae. Umalis ka na habang may respeto pa ako sa'yo. Bilang babae. Galit na sigaw nito. Dahan-dahang bumaba si Mika sa hagdan at kitang-kita niya si Jana na umiiyak na nakaluhod sa harapan ng asawa niya. Nasa likod naman ni Harold ang ina nito. Oo, malaki ang naging kasalanan ko sa'yo noon. Pero hindi ako nagsisisi. Tinulungan kita dahil may awa pa ako sa'yo. I even sacrificed my time para sa asawa ko. Tapos malalaman kong kasinungalingan lang pala ang lahat na talagang wala kang sakit. Anong nangyayari? Gulong-gulong tanong ni Mika. Ang sakit ng ulo niya ay nawala yata dahil sa narinig. Anong... Hindi magawang ituloy ni Mika ang sasabihin. Harold, please. Ginawa ko lang yun para mabawi ka. I'm so sorry. Layas! Sigaw ni Harold. Talagang galit na galit ito. Pulang-pula ang leeg nito dahil sa galit. Anak, puntahan mo na yung asawa mo. Ako na ang bahala kay Jana. Kitang-kita ni Mika ang pagbuntong hininga ni Harold. Saka ito mabilis na nagmarcha patungo kay Mika. Baby, are you okay? Anong nangyayari ba? Takang-takang tanong ni Mika at nilingon si Jana na tinayo ng mga guard. Bakit may sigawan? Let's go upstairs. Malambing na aya sa kanya. Ang galit na boses nito
na kanina lamang ay tila naglaho na parang bula. I'll explain everything to you. Dagdag pang sabi nito. Wala namang nagawa si Mika. Nilingon pa niya si Jana na nagmamakaawa, ngunit pinaalis pa rin ng ina ni Harold. Gulong-gulo si Mika kung ano ang nangyari. Maliban sa lasing siya kagabi, ay wala na siyang naaalala pang iba. Nang makarating sa kwarto, ay marahan siyang inupo ni Harold sa dulo ng kama at saka niyakap. I'm sorry, Bakit ka ba nagsasorry? Mika. I know what you feel. Alam ko kung bakit naglasing ka. Alam ko ang lahat-lahat. Hinawakan nito ang dalawang kamay ng asawa at marahang lumuhod sa harapan nito. Dapat hindi ko ginawa yun. Alam ko masasaktan ng babaeng mahal ko. I'm so sorry, baby. Please, forgive me. Hindi ko naman kayang magalit sa'yo. Alam kong labag din naman sa loob mo yun eh. Dapat, hindi ako naniwala. Hindi dapat ako pumayag at nagpaloko sa kanya. Seryosong saad ni Harold. Yumakap pa ito sa bewang ni Mika at binaon ang muka sa tiyan ng asawa. Nagawa na niya noon yun. Kaya dapat, hindi na ako nagtaka ngayon. Tipid na ngumiti si Mika at hinaplos ang muka ng asawa. It's okay. At least alam mo na ngayon. Mahal kita, Harold, at kahit anong mangyari patatawarin kita. Nagangat naman ng tingin si Harold sa asawa. Hinawakan ni Mika ang dalawang pisngi nito at hinalikan ito sa labi. I love you so much. Thank you for understanding, baby. Natawa naman ng bahagya si Mika at napailing. Niyakap na lamang niya si Harold at hinayaan itong isiksik ang sarili sa kanya. Dahil ayos kay Mika ang lahat, ayos na siya ngayon, masaya at magaan na ang lahat, lalo na nang malaman nila ang katotohanan. Dahil alam ni Mika na sadyang ganoon ang pagmamahal at ang taong nagmamahal ay umiintindi, nagtitiwala at umuunawa. Walang pagmamahal na madali at puro saya. Alam ni Mika iyon sa sarili. 2 buwan ang lumipas at naging maganda at maayos ang relasyon nilang dalawang mag-asawa. Bumalik ang saya at sigla ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Wala na silang nagiging problema at iisipin pa. Masayang-masaya si Mika sa lahat. Hindi niya akalain na ang unwanted wife na tawag sa kanya noon ay siyang mahal na mahal ngayon ni Harold. Nanginginig ang kamay ni Mika habang nabubuo ang luha sa gilid ng kanyang mata, habang titig na titig sa hawak niya na pregnancy test. Hindi alam ni Mika ngunit mabilis siyang kinabahan nang hindi siya nagkaroon ng dalaw ngayong buwan. Baby, Boses iyon ni Harold mula sa labas ng kanilang bathroom. Kumatok pa ito. hinihintay na tayo nila, mommy. Ano bang ginagawa mo riyan? Ngunit hindi magawang sumagot ni Mika sa gulat at pagkabalisa. Steve! Hindi niya makapaniwalang bulong sa sarili. Nagahalong takot, kaba at saya ang nararamdaman niya. Hindi niya maipaliwanag sa totoo lang. Buntis ako! Buntis ako sa anak namin! Mika, Saglit! ano bang nangyayari? Hindi sinagot ni Mika ang asawa at mabilis siyang tumayo sa pagkakaupo at nagbihis saka lumabas ng bathroom. Kitang-kita niya ang pag-aalala at pagtataka sa mukha ng asawa. What's happening? Are you okay? Anong hinahawakan mo? Tanong pa nito nang mapansin ang tinatago ni Mika sa likuran. Umiling naman ito. Hindi pa niya handang aminin ang pagbubuntis niya. Ngunit talagang mapilit at malikot ang asawa at mabilis na hinablot ni Harold ang hawak niyang pregnancy test.
Pinanood naman ni Mika si Harold na kumunot ang noo at takang-takang tiningnan ang pregnancy test. What is this? Huminga ng malalim si Mika at hinakbang ang ilang pagitan na meron sila. Hindi ko alam kung kailan pa, pero pregnancy test yan. Buntis ako. Magkakasunod na napapikit si Harold at hinarap si Mika na ngayon ay naghihintay ng sasabihin niya. Kabado at takot ang itsura nito. Baby? Tila nabingi si Harold sa narinig. Nakagat naman ni Mika ang loob ng pisngi niya. Buntis ako! Buntis ako sa anak natin, Harold! Malinaw niyang saad. Umuwang naman ang bibig ni Harold sa gulat. Titig na titig siya sa mukha ng asawa at dahan-dahang bumaba ang mga mata nito sa tiyan niya. Talagang kabadong-kabado si Mika. Harold, You're pregnant? hindi pa rin makapaniwala si Harold. Agad niyang niyakap ang asawa. I'm so happy, Mika. Sobrang saya ko. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko ngayon. Para bang gusto kitang pakasalan ulit. Natawa naman si Mika at bahagyang naluha. Kinabahan siya sa takot na hindi pa handa si Harold sa anak nila. Ngunit nagkamali siya. Handang-handa na si Harold at tanggap na tanggap nito ang anak nilang dalawa. Dahan-dahang yumakap si Mika pabalik sa asawa at huminga ng malalim. Magkakaanak na tayo. Ready na ako na maging ina ng anak mo. I love you. Emosyonal na saad ni Harold at paulit-ulit na hinalikan ang noo ng asawa. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. I can't wait to see our child. Sobrang saya ko, Mika. Mahal na mahal kita. Napangiti si Mika at naiyak na dahil sa sobrang saya. Sobrang saya ng puso nilang dalawa. Hindi nila maipaliwanag ang saya. Kontentong-kontento na sila. Wala na silang nais pang makuha pang iba. Dahil ang pagmamahal na tunay at walang kapantay ay may tiwala, pagpapahalaga, pag-unawa at pagmamahal na walang takot. Gaya ng pagmamahalan ni Mika at Harold na nagsimula man sa masakit ngunit nagtapos